Hey guys, good morning. It's been a while, medyo matagal na hindi nakapag-record ng vlog. So, yung vlog natin ngayon medyo matagal na kasi naging busy. Today, punta tayo sa Upper Canada Village. Ito yung isa sa mga most beautiful historical attraction sa Ontario, Canada. Pero bago tayo pupunta, ayan, naglibot-libot muna kami dyan sa neighborhood together with my niece. So, ito po yung view kung saan kami tumuloy sa Canada nung kami ay nagbakasyon. Ayan, magandang maglakad-lakad dyan, lalo na sa hapon. Yan. On the way na po tayo sa Upper Canada Village. So, yan. So, yung pagpunta namin dito is around spring na pa summer. Kaya walang snow today. Kaya maganda talaga ang maglakad-lakad at pumasyal. So, ano nga ba ang Canada or Upper Canada Village? So, ito ay isa sa mga trip ng noong panahon ng 1860s pala. So makikita dito yung mga beautiful or historical attraction doon sa Ontario. So kung mahilig ka sa history, vintage, or you just want to experience what life was nung panahon ng 100 years ago, this is a perfect place for you. So, yan, explore natin kung ano ang meron doon sa Canada, Upper Canada Village. So, dito makikita natin yung mga living museum, tapos yung makikita yung mga people na naka-costume, kung ano yung mga suot nila noon. Tapos yung mga tao na working on farms, baking bread, ganyan. Weaving cloth, kahit yung kung paano gawin yung cheese the old-fashioned way, ganyan. So, aside from sightseeing sa Upper Canada Village, mayroon ding mga educational na makikita dyan. Yung ang dami nating matututunan about Canadian history, yung how people live, work, and survive before electricity and technology. Ayan, makikita natin dyan yung mga naka-costume. Tapos, meron din yung yung mga farm on how they do farming during that time. Ayan. Tapos, mga old-fashioned houses, school houses, churches, and even yung printing office. Meron din sila dyan. Kung paano nila piniprint yung mga books and newspaper. So, ayan po yung view. Parang yan lang pinapakita nila yung life before, during the time na wala pang electricity, ganyan. Kung paano namuhay yung mga Canadian before. So, yan. Sumakay na rin kami ng kabayo kasi actually free naman po yan. Ito-tour kayo around Upper Canada Village. Yan, sobrang tahimik lang. Walang masyadong turista ngayon. Parang kami-kami lang yata. So, yun. Bumaba na kami dun sa horse-drawn wagon. Sobrang relaxing ng ride. Tapos, yan, nag-sightseeing ulit. Naglakad-lakad kami. So, yan. Pagbaba po namin yan, nag-video na ako dyan. Yan yung mga suot nila nung unang panahon dyan sa Canada. So, bago kami umuwi, yan, nagpahangin lang muna. Then, kwentuhan, picture-picture, yan. And then, dun sa mismong exit, paglalabas na sa Upper Canada Village, merong souvenir shop dyan. Na actually meron ding canteen dyan, if like yung magmerienda pwede rin naman, pero kami hindi na kami pumunta doon, tumingin na lang ng souvenir na pwedeng mabili. So yun lang. Thank you for watching my vlog. Ay, hindi pa pala. Meron pa palang train ride. Yan yung pinaka-exciting part.
So, ang sarap lang ng hangin dyan, medyo malamig. Tapos itutour kayo malapit dun sa dagat. So, we'll watch and see. So far, ito yung pinaka-favorite part ko sa Upper Canada Village. Yun yung train ride. This train ride is called Upper Canada Village Railway, or sometimes part of the miniature train ride that takes visitors on a short scenic tour around the area. So it's a perfect if gusto mong makita yung village from a different angle. Habang nakaupo lang, tas chill-chill lang, ganyan. Tapos, you'll pass by the beautiful St. Lawrence River, open fields. Tapos, and even some of the hidden corners ng village, makikita mo din dito. So, ang masasabi ko lang is the ride is gentle, relaxing, and super family-friendly. Especially sa mga kids and seniors. Shout out din dyan sa aking mother-in-law. Nakasama namin dyan. At so, ito na yung sinasabi ko kanina, you'll pass by the beautiful St. Lawrence River, yung open field. Yan. So, ang sarap lang ng hangin dyan. Sobrang chill lang. Napaka-relaxing talaga. It really gives that nostalgic feeling. Parang old countryside lang. Tapos, you can hear the click-clack sound ng train, yung ganyan. Tapos, yung whistle and yung pagdampi ng wind sa face, yun ang sarap kasi ang lamig. Yan, ang ganda, promise. So, if pupunta kayo dito, don't skip this one. It's short, but a magical ride. So, yun lang. You can watch the clip, the video until the end. Thank you for watching my vlog. When the Americans arrived at the former Sinbad, they decided to put ashore and set up camp on the coast one day. Imagine the disturbance to the